Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 2 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagsalita na ang Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang mainit na isyu ngayon sa bansa. Ang Tsa-Tsa at ang panukala na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa isang event sa Makati City, tiniyak ng Pangulong Marcos na hindi magtatagumpay ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil ito ay labag sa saligang batas. Nanawagan ng Pangulo ng mas matatag na Mindanao para sa matatag na Pilipinas upang makamit ang mga hinahangad na kaunlaran para sa mamamayan. Samantala, pinawi din ng Pangulong Marcos sa mga pagdududa sa isinusulong na charter change. Nilinaw ng Pangulo na ang sinusuportahan lamang niya ay ang pagbabago sa economic provisions. Nothing more, sabi niya. Para daw po palakasin ang ekonomiya ng bansa at hindi ang political provisions tulad ng pag-aalis ng term limits ng mga halal na opisyal ng pamahalaan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Minus Jerry Baha. Kumpatsero, naka-1 linggong eksakto ka na ha. Parang ganun-ganun lang ha. Naka 1 week ka na pala. Pero don't worry, be happy, baby. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday. Yuhuu! Totoong Friday na. Hoy, samahan nyo ako ha. Baka porkit holiday ngayon, special non-working holiday ngayon tutulog-tulog kayo dyan ha. It's unfair. It's unfair. Kami nga ni na Yuel dito. Ito, si Yuel, si Greg, halika nga dito. Papakita lang kita para malaman lang kung si Greg. Tingnan niyo naman si Greg, Kagagaling lang sa gym niyan. Alright, thank you. Na-edit niyo na. Ito, dumaan na sa kamay ni Greg ang lahat ng ibabalita natin. Alam nyo, hindi namin binabasa ang balita dito hanggat hindi dumadaan sa kamay ni Greg.
Ano nga apelido mo, Greg? Serbano? O yun, si Greg. Yan yung si Greg namin. Kahit na kayong lahat ay pakuya-kuya-kuy lang dyan, nandyan si Greg, nagtatrabaho. Si Yuel, nakita nyo kanina. Si Mother. Itong mother namin na to, pinipigil na namin katatrabaho. Sabi namin, magpahinga nga! Talagang magkakasakit ito pagka tumigil sa trabaho. Ito, si Ivan, andito. Si Giselle. Sino pa ba yan? Paring Ray. At lahat ng mga kasama namin dito sa DZRH Radio, DZRH Television. At may bago nga pala tayo. Ano pangalan nun? Yung MBC Media Group. Kasama ba tayo doon? Are you sure? Dapat kaklaruhin mo, Yuel, ha? Baka dapat pagmamalaki ko yun kung kasama ako doon. MBC Media Group. Yan. Basta kami ay kakayod para sa inyo, and I'm sure ganyan din po ang inyong prinsipyo sa buhay, lalo na po yung mga padre de pamilya, mga madre de pamilya. Ayan, at pati na rin po yung mga breadwinners natin, kahit na nga ba mga anak lamang o kay mga wala pang asawa, pero sila ang inaasahan sa pamilya. Ikinararangal namin kayo, kayong mga masisipag na nagmamalasakit, nagsasakripisyo, nagsisikap para sa pamilya. Mabuhay kayo. At dahil pumasok kayo ngayon, plus 30% kayo. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Yung mga hindi papasok dyan, alam nyo na, no work, no pay ngayon. Holiday po ngayon sapagkat special po ito eh. Idinagdag lang po ito sa holiday, kaugnay po ng Chinese New Year. Kong hi wa chai. Para po sa ating mga kababayang Filipino-Chinese, sana po ay maging happy talaga ang celebration ngayon. Bukas po talaga ang Chinese New Year. Ibig sabihin, yung mga may pasok ng Sabado, pag pumasok bukas, plus 30% na naman. Ganun talaga. Pinabati rin po natin ang lahat ng mga gwardiya. Ito lang mga gwardiya natin dito sa Manila Broadcasting Company, MBC Media Group. Ay napakababait ng mga gwardiya na yan. At kaya kung kayo po ay dumadaan sa mga lugar na may pasilidad na binabantayan ng mga gwardiya natin, abay irerespetohin po natin ang mga gwardiya. Huwag natin sasabihin, gwardiya ka lang dito hindi, ang mga gwardiya po natin, sila po ay nandidiyan, hindi display lamang. Sila po ay kasama din sa nagbabantay sa ating pong komunidad. Kaya ang tawag nga sa kanila force multipliers. Ilang mga krimen na ang hindi natuloy o naunsyame dahil may gwardiya, 'di ba? May gwardiya, pero dapat yung gwardiya gising. Baka tapos na yung krimen. Maalin po nga ito. Ano nangyari? Tapos na. Ayun, kaya binabati natin ang mga gwardiya. Yung mga security agency, kung nakikinig kayo, magbayad kayo ng overtime ng gwardiya. Tama yun ha. Pagkalampas ng 8 oras, 8+1 yan Merong break time na 1 oras. So, lahat ng lalampas doon, pinag-duty nyo yung gwardiya ng 12 hours, bayaran nyo. Bigyan ng tamang kaupahan ang manggagawa. Baka akala nyo ha. Yung mga gwardiya naman natin dyan na meron kasing napanood ako sa isa-isang balita, hindi daw dapat inuutusan yung gwardiya na dapat daw respetuhin. Hindi, inirespeto naman yung gwardiya, pero wag daw maging parking attendant. Hindi naman parking attendant, pero kung gusto niyang tumulong sa halimbawa merong kliyente yung customer, yung kanyang binabantayang establishmento at tumulong siya, sige po, atras po kayo. Hindi naman nakakababa ng dangal yun. Baka akala, hindi po.
Ang totoo, gusto ng gwardiya yun eh. Bakit? Tanong nyo kung bakit. Sabihin nyo. Bakit? Sabi nyo, bakit? Gusto ng gwardiya yun eh. Gustong-gusto ng gwardiya yun. Alam nyo kung bakit? Kasi, pagka binuksan ng driver, lalo na nga kung natuwa yung driver dun sa alas pa, malayo. Malayo. Bag! Pero pag nasiyahan yung, ang galing pagka ganon, bunot na kagad yung driver nun. Minsan, naabutan ka ng 20. Minsan, abutan ka ng 50. At medyo galante yung driver at yung may-ari ng sasakyan, dahil habang nasa loob siya establishment, nabantayan mo yung kanyang sasakyan, walang galos, abutan ka ng 100. Kung maka 10 tao ka na ganon sa isang araw, na motorista o kaya customer ng establishment, 1,000 na kagad yun. Mas malaki pa sa sweldo mo. Hindi nakakababa ng dangal yung ganon. Kailangan lang ay laging masaya tayo sa ating ginagawa. Walang sapilitan dyan, ha? Walang sapilitan. Pati na rin po yung mga servers, mga waiters. Bukod pa sa service charge, alam nyo, yung service charge kasi nakalagay na sa bill yan eh. Nakasama na sa binabayaran yan eh ng customer ng restaurant o hotel. Ano pa? Meron pang ibang tip. Yung iba kasing mga customer, kapag nasiyahan talaga sa pagsisilbi ng servidor, aabutan ka ng gano'n, no? Magugulat. Hindi ka ngayon makahinga. Kasi ang kapal eh. Nung pala, tinupi-tupi nung nagbigay sa'yo. Diba? Ibigin natin sabihin, pagka po tayo ay nagbigay ng magandang serbisyo, kung nasa service sector tayo, kung po yan, marami na po tayo mga kababayan ang hindi po maramot dyan. Nagkukusa po. Taxi driver. Yung mga taxi driver na, pasensya na sa mga taxi driver na may pagkatulisan na, hindi kayo kasama sa pinag-uusapan naming mababait. Meron kasing mga tulisan, pagsakay pa lang nung pasahero niya, may metro naman. Sir, padagdag naman ha. Mabubusit kayo, umpisa pa lang, uupo mo pa lang. Magdagdag na. Hindi niya alam, maraming mga pasahero ngayon, kapag ka mabait yung driver, nakikipaghuntahan sa'yo. O kaya pag ayaw mo naman makipaghuntahan, hahayaan kanyang manahimik. O kaya naman may music na maganda, mabango yung taxi mo, hindi amoy impacto yung taxi mo, amoy katawan mo na o amoy pawis mo na, yung pasahero mo, ang metro mo 80, binigay 100, okay na, wag mo na akong suklian. Ganun tayo mga Pilipino eh. Kaya dapat lagi at lagi, kung nasa service sector ka, maganda ang pakikitungo mo sa iyong mga customer. Ganun talaga. Magalang, mabait, mabango. Lalo ngayon, marami ngayong sumasakay sa taxi at ang punta nila ay sa biglang ligo. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Bilis ng oras, para, partner? Nagpapainit pa lang ako dito, 6:15, 6:16 na pala, pambirang patis. Sasabihin ko pa naman sana sa inyo, itong headline ng Philippine Star, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, national territory won't be diminished. Ano ba ibig sabihin nun? Ang sabi po ng Pangulo, ang teritoryo ng bansa ay hindi mababawasan. Ano pa? Ito, ang Manila Standard. Ang banner story ng Manila Standard, stop call for Mindanao secession. Tantanan nyo na yan ang panawagang humiwalay ang Mindanao, sabi ng Pangulong Marcos. Ang tinutukoy niya rito, sino ba naghingi yan? Si dating Pangulong Duterte at saka po si Congressman o former Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Ito naman, sa Inquirer, Marcos backs economic chacha. Ayan, hit secession. Yun nga po yung pag-iwan. Liliwanag na po ng Pangulo sinusuportahan niya ang chacha but only on the economic aspect
ang gusto lang niyang amyandahan ay economic provisions. Klaro yan ha. Walang, sabi ng Pangulo, nothing more. Nothing more. Oh, wala na. Kaya yung mga naghahanga dyan na kung ano-ano pa, alisin ng term limits, dagdagan ng habaan, ay nako, basta political. Sinabi na po ng Pangulo, sisingilin natin ng Pangulo sa sinabi niya na to publicly, sa harap po ng pagdiriwang po ng Constitution natin. Constitution Day pala kahapon. Tingnan mo nga naman. So, yun po ang sinabi ng Pangulo. Pabor siya sa tsa-tsa, but only to amend the economic provisions. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Beno, ang tunggak na oras, 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Chapwehun, 6:18 in the morning, ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS. Ayun. Ayun pala. Norman, itinago mo ha. Ayan. Oras po natin. Ay, hindi ko pala nabanggit si Norman kanina. Alam mo ba yung mata ko napakalabo na. Lapit lang natin. Ang nakita ko, si paring Ray, ikaw hindi ko nakita kanina. Ito, isa pang hindi natin nabanggit kanina ang ating engineer dito, si Norman, saka si Jeric Barreto. Si Jeric Barreto, ito mga kumakayod to, mga kasama po namin, habang kayo ay pakapi-kapi lang niya sa bahay, o kaya baka kayo bumibiyahe, papunta sa inyong mga papasyal. Long weekend po ngayon long weekend, andito, kumakayod po itong mga kasama. Kung hindi po sila kumakayod mabuti, wala kayo maririnig dito. Sa kayo mga bata natin sa transmitter, o kahit natutulog lang ngayon yun, pero na-set up muna nila. O yung mga nasa transmitter, mga isda lang kayo dyan. Ang dami isda dyan sa ating transmitter. Oras po natin, 6:25 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Biyernes, 9 ng Pebrero. Di ba merong kalsada sa Mandaluyong na 9 de Pebrero? Pebrero 9, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita, iba't ibang serbisyo iniaalok ng Lingkod Bayan Caravan ng Makati LGU binuksan sa mga residente ng Embo Barangays. Makati High School, nag-iisang public school sa bansa na nakapasa sa proficiency level ng PISA. 53% o majority ng mga Pinoy pabor sa isinasagawang investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. 166 na mall sa bansa gagamitin ng COMELEC sa voter registration. Isa pang abogado dinisbar ng Supreme Court dahil sa peking annulment papers. Mahigit 2 milyong pisong retirement savings ng magsi-senior citizen na babae naglaho matapos mabiktima ng love scam. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Bukas na para sa mga residente ng Embo Barangays ang Lingkod Bayan Caravan na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo at isinasagawa ito tuwing araw ng Sabado sa itinakdang barangay.
Ito po ang inanunsyo ni Makati Mayor Abby Binay bilang tugon sa mga tinatanggap niyang reklamo mula sa Embo residents na hindi sila nakakakuha ng basic health services. Ayon kay Mayor Abby, binuksan na niya ang one-stop shop mobile center sa mga residente ng Embo kahit pa sila ay sakop na ngayon ng Taguig, kasunod ng kautusan ng Supreme Court noong nakaraang taon. Upang mas maraming mamamayan ang mapaglingkuran ng Lingkod Bayan Caravan, kasama na ang Embo residents, inutos ni Binay ang pag-extend ng operating hours ng 4 na health centers na lungsod simula Pebrero 12. Bukas po ang mga health center ng Bangkal, Poblasyon, Kasilawan at Guadalupe Nuevo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Mula po yan sa Lunes. Sa Makati pa rin, pasado po sa 2022 Global Comprehensive Survey ng Program for International Student Assessment o PISA, ang isang pampublikong paaralan sa Pilipinas. Tinukoy ng DepEd NCR ang Benigno S. Aquino High School sa Makati City na tanging public school, nag-iisang public school sa Pilipinas na nakaabot sa passing mark ng above the minimum proficiency level. Bukod po sa nabanggit na eskwelahan, may 5 pang paaralan ang nakapasa sa assessment, ngunit lahat ito ay mga pribadong paaralan. Sakop ng PISA 2022 ang reading. Kayang-kaya natin yan, Ivan, reading. Mathematics, kayang-kaya pa rin natin yan. At science, kayang-kaya mo yan. Kasama po ang evaluation ng thinking at financial literacy skills ng mga estudyante. Lumabas din po sa survey na nasa ika-6 mula sa pinakamababa ang Pilipinas. Sus Mariano Kaindo, mula po sa 81 bansa na lumahok sa pag-aaral. Ang gagaling siguro ng estudyante dito sa Benigno S. Aquino High School na to sa Makati, no? Isipin nyo, isa-isang public school sa Pilipinas na nakapasa dito sa PISA na to. Pambirang pati. So, sa amin sa Nueva Ecija, yung bulig, yung dalag, pinipisa yun eh. Itong PISA na to, ibang klase po ito, narinig nyo po ba? Ito po yung tinatawag na Program for International Student Assessment. Ito po'y pinagbabatayan kung anong klaseng estudyante meron tayo. Para ang pumasalan dito ay 6 sa Pilipinas, 5 pa doon ay private schools. Houston, we have a problem. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Naimbag na bigat kada kayo amin na po, agriin kayon, gising na. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong sumusuporta sa isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sa survey ng social weather stations noong December 8 to 11 ng nakaraang taon, 53% ng mga respondents ang nagsabing dapat na imbestigahan ng ICC ang war on drugs ng Duterte administration, mas mataas kumpara sa 45% na resulta ng survey noong Marso ng nakalipas na taon. Pwede naman talagang mag-imbestiga yung ICC. Mag-imbestiga silang mag-isa nila. Parang gano'n ang paninindigan ng ating pamahalaan. Hindi po ba? Walang problema. Mag-imbestiga sila pero wala silang maasahang cooperation sa government officials or agencies. Yan po ang paninindigan ng ating Pangulo, ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Klaro po yun. Klarong-klaro po yun. Sapagkat naniniwala po ang Pangulo na walang pake ang mga dayuhan sa ating judicial system. Gumagana po ang ating judicial system. Yan po ang paniniwala ng Pangulo. Ngayon. Kung gusto ng ICC na mag-imbestiga, di bahala sila. Kung gusto ng mga 53% ng mga Pilipino na mag-imbestiga yung ICC, wala din namang masama doon. Pero ang tanong, kikilalanin ba natin ang resulta ng kanilang investigasyon? Malinaw po ang sagot ng Pangulong Bongbong Marcos na siya pong arkitekto ng ating pong foreign policy. Hindi kikilalanin yan. Kaya ang PNP naglabas na ng deklarasyon Sakali man na lumabas po ang arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte, ang sabi po ng PNP, hindi namin i-implement dito yan. Klaro na. Klarong-klaro na yun. Pero yung galit kay dating Pangulong Duterte, posasa na yan! Sasabihin.
6:33 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. ACS Balita. Magbubukas ang COMELEC ng registration site sa 166 na mall sa buong bansa para po sa isasagawang voters registration sa Feb 12 at magtatapos sa September 30, 2024. Uy, Engineer Tony Nanggel, sa Lunes na to, Feb 12. Kahapon lumagda si COMELEC Chairman George Garcia ng Memorandum of Agreement kasama ang mga kinatawan ng SM Supermalls, Mega World Lifestyle Malls at Robinsons Malls para rito. So kapag ka po kayo ay qualified sa pagrerehistro, halimbawa po halimbawa ikaw, Ivan, Ivan, nakarehistro ka na ba, Ivan? Nakarehistro ka na ba? Registered voter ka na? But parang elementary ka pa lang. Oo. O yung mga magdi-18 anyos na, kung mag-18 years old na kayo, by May 2025, halimbawa, 17 ka pa lang, pero pagdating ng May 2025, 18 years old ka na, magparehistro ka na. Magpaalam ka na sa nanay mo. Sabihin mo, Nay, pupunta po ako sa mall. Magpupunta po ako sa mall. Bakit naman? Magpaparehistro po ako sa COMELEC. Gusto ko pong gamitin ang aking right to suffrage, ang aking karapatang bumoto. Dahil ang pagboto po, nanay, ay isang great equalizer. Kahit po mahirap tayo, nanay, ay kapareho lang ang bilang ng boto natin sa boto ng mayayaman, nanay. Napakarami mong sinabi. O, ito pamasahe, punta ka na doon. Yun lang pala sasabihin. So, yun po mga kababayan, sa Feb 12 hanggang September 30, 2024, kung kayo po ay halimbawa hindi na kayo nakaboto nung mga nakaraan, pwede na po kayong magparehistro uli. Sa bagay, dapat siguro kausapin natin ang COMELEC dito para malaman kung sino-sino. Baka may oras yung taga-COMELEC para malaman natin kung sino-sino ang dapat magparehistro. Susunod! Tito Boy! Ito kayang si Lola, 22 years old, nadali ng isang pogi. Nadali ni Pogi. Si Lola. 59 years old si Lola, nadali ng isang pogi, naakit sa pogi. Kaya yung kanyang retirement fund na mahigit 2 milyon, naglahong parang bula. Naka po! Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:35 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pagsunod sa brat diet, mabisang paraan para mabilis na makarecover sa diarrhea ayon sa pag-aaral. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral.
Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart matter. One-on-one kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Mga pampaswerte ngayong 2024 ayon sa Feng Shui, alamin. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Umaratsyada sa ikatlong pagkakataon. Una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taos-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras, dahil sama-sama tayo, Pilipino. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, pakinaan mo nga konti yan, Marlon. Pakinaan mo ng konti. Malakas yung audio eh. Yan. Hinaan mo konti. Pakipatay mo yung... hindi ko marinig. Malakas yung bed. Ayun, nadali mo. Ganun sana. Oo, andyan, nasa iyo. Ulitin natin. Ngayon po ay Laundry Friday at pag Laundry Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stay away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oy, gusto lang nating batiin si Tito. Si Tito Hansi.
Nakitito. Yung may-ari na SM. Yung may-ari, ay Tito, ako nga pala yung pamangkin mo. Tito Hans C. Ayan. Si Hans C po ang chairman ng executive committee ng SM Prime. Natutuwa tayo dahil alam mo paring Ray, yung itinatapon mo lang naman na halimbawa yung pag uminom ka ng kape, bumili ka sa mamahaling kape yan, may yung Starbucks, yan. Meron kang chopsticks, nakagamit ka ng chopsticks, o kaya umorder ka ng pizza, yung box ng pizza, ano ginagawa? Nire-recycle. Hindi mo naman marirecycle yun eh. Hindi mo na marirecycle yun. Yung mga cardboard containers, yan. Yung mga disposable utensils, plastic man o kaya wood. Hindi mo naman marirecycle na yun eh. Yung mga used plastic, mga paper straw, hindi mo na marirecycle yun. Ngayon, kaya ako nabanggit itong si Tito Hansi, meron silang partnership na pinasok sa isang kumpanyang Hapones. Ito pong pangalan ng kumpanya ay Guun. G-U-U-N, Guun. Ano ba basa dito? Guun Company Limited. Ito po ay isang joint venture. Pumasok po sila sa joint venture itong SM Prime at Guun. 70% ang Pinoy dito. Ang ganda po nitong project nila na to. Ang ganda ng project nila na to. Ang project po nila to mga kababayan ay para po itong mga non-recyclable materials na ito ay mapakinabangan natin. Yan, nagiging problema pa natin yan sa pagbaha-baha at sa iba pang basta problema talaga yan. Ngayon, meron po silang partnership na binuo para po mapakinabangan, maging ang tawag fluff fuel, ito pong mga non-recyclable materials na binanggit ko sa inyo. Di ba? Sino ba hindi umu-order ng pizza dito? Kayo nga dito, araw-araw may pizza kayo eh. Saan nyo dinadala yung karton nyo? O tapon. Yun na, tapon. Kung saan lang dinadala. Ito, mapapakinabangan yun. Kaya ang gaan ng loob ko sa mga si Kyong hi wa chai. Uncle, ayan, oh. Meron po sila ngayong malaking proyekto at ito pong partnership nila to is for the production of fluff fuel mula po sa non-recyclable waste materials. Ito pong fluff fuel na to ay kalaking bagay, pwede pala itong ipampalit sa mas delikadong, di ba, yung mga ibang mga power plants natin ang nagpapagana diyan, mga coal. Problema natin sa coal, di ba? Hindi siya environment friendly eh. Problema nga siya sa kalikasan eh. Yung pong fluff fuel, pwede siyang palit o alternative sa coal o kaya pwede rin siyang magamit sa mga cement kilns at pwede rin po siyang gamitin sa mga industrial boiler sa paggawa po ng papel at sa iba pa nga pong mga power plant. Kaya maganda tong naisip po na to, Uncle. Para ang ating mga basura talagang mapakinabangan sa kapakinabangan po ng lahat ng Pilipino. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Bilisan lang, abalahin lang natin si COMELEC Chairman George Garcia kahit walang pasok. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning po, Katunying, at magandang morning sa ating mga kababayan. Opo, meron po akong binasang item kanina, 166 malls pala itong meron kayong tie-up para sa voters registration. Sino po ba ang pwedeng o kailangang magparehistro, Chairman? Katunying, ito po nililiwanag natin sa mga kababayan natin. Kung tayo po ay registered voter na, hindi na po tayo kinakailangan pumunta pa sa mga local COMELEC natin o sa mga malls na kung saan meron tayong registration. Ang mga magpaparehistro lamang ay yung mga hindi pa registered voter simula nung pagkapanganak nila o yung mga naging 18 o yung 17 ngayon, Katunying. Yes. Pero sa araw na ito, halimbawa, na magpaparehistro sila, hindi pa sila 18 pero 18 sila.
sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo ng 2025, sila po ay pwede na magparehistro. Yun. So, yan po yung pwede mga pumunta sa ating mga mall, sa ating pong mga local COMELEC upang magparehistro. Pwede rin po magpapalit ng kahit na anong mga item or dato sa ating pong mga registration at pwede rin po magpalipat tayo ng ating registration. Okay. Pwedeng magpapalit ng datos. Halimbawa ay anong pagpapalit? Nag-asawa na, ganon? Opo, halimbawa po nag-asawa na. Meron pong ganon. Ngayon, meron pang, pero wag naman po yung nagpapalit ng, sex halimbawa. Kala ko magpapalit ng asawa. Huwag yung nagpapalit ng asawa. Patay tayo doon, no? So yung magpapalit ng magpapalit ng gender, hindi pwede 'yon, ano? Ay kasi po siyempre kung ano yung gender natin ng pagkapanganak natin, yun na po yung ating gender hanggang sa nabubuhay po tayo. Opo. So kung maglilipat ka, halimbawa po ako, nandiyan po ako sa Quezon City. Halimbawa gusto kong kumandidato sa Pasay dahil napubusit na ako sa mayor ng Pasay. Gusto kong kumandidato ng mayor ng Pasay, lilipat po ako sa Pasay. Pwede po ako magparehistro sa mall? Pwede po tayo, meron po tayong tinatawag katunying na Register Anywhere program natin. Yan nga po yung internationally awarded and recognized na programa natin. Kinilala po yan worldwide. At una po, pwede po kayong pumunta sa isang mall. Halimbawa, nasa Quezon City, may isang mall dyan na nandyan yung ating RAP na tinatawag. Pwede po kayong dyan mag-avail ng transfer ng inyong registration. Magkapalipat lang po kayo ng registration. Subalit katunying, mayroon pong requirement yun, hindi basta-basta pwede ikaw ay lipat ka agad. Dapat meron kang 6 na buwan man lang na pagkakatira doon sa lugar kung saan ka magpapalipat. At at the same time, kinakailangan magpakita ng isang government-issued ID na ang address ay dyan na sa iyong lilipatan. Yan po halimbawa, kasi sinasabi niya sa Pasay. Opo, okay. Klaro po yun. Pero yung mga first-time registrant, ano po ang kailangan dalhin? Katunying, dapat po tayo ay 18 anyos, sabi ng ating saligang batas at sabi rin ng ating umiiral na mga batas sa pagpaparehistro. Dapat tayo ay citizen of the Philippines, whether natural born or naturalized Filipino citizen. Dapat may pagkakatira tayo sa ating bansa, sa Pilipinas ng 1 taon, at dapat may pagkakatira tayo doon sa lugar kung saan magpaparehistro ng 6 na buwan. Maliban na lamang doon sa mga convicted by final judgment na may yung crime merong disqualifikasyon na civil na hindi sila pwedeng makaboto. Dapat po magdala lamang tayo katunying na isang government-issued ID o student ID kung tayo po yung mga estudyante. Bawal po yung sedula dahil hindi naman po yan ID. Hindi rin po pwede ang police clearance or NBI clearance pag tayo magpaparehistro. Ayun, yung ID na kinikilala, no, na valid ID. Ano po? Valid ID. Tama po, government-issued ID po. At ito po, katunying pinagbawal na po namin bilang pagkakakilanlan at hindi tatanggapin ng mga local COMELEC natin ang mga company ID. Kasi po meron tayong isang nahihuli dyan na ginamit nagpa-mass manufacture ng company ID. Katunying, hindi naman para talaga mga taga doon. Pinalabas lang na taga doon at pinalabas na mga nagtatrabaho sa isang kumpanya. Nako, yan yung lumilipad na voters, ano? Flying voters. Tama po kayo, ha? Yung mga flying voters. Nako, tama po. Okay. Teka muna, naging interesado lang ako dun sa binanggit nyo. Pagka pala ang isang tao ay may conviction o final conviction sa isang krimen, hindi pwedeng magparehistro? Pakiklaro nyo nga yun? Opo, katunying tayo po kasi sa ating mga batas, lalo na po yung revised penal code na tinatawag, lalo pat ikaw ay convicted of a crime involving moral turpitude. Meron po kasi yun na maliban sa kulong, meron po yung disqualification na hindi ka muna makakaboto, hindi ka makakapag-exercise ng civil and political rights. And therefore, halimbawa ikaw ay napalaya, ay merong 5 taon muna ang i-observe bago maibalik muli ang iyong civil and political rights, lalo-lalo na yung political rights. So, ibig sabihin, maghihintay ka ng 5 taon, saka ka muli makakaboto. Nakalagay pala nakasulat pala sa batas yan, 5 years kailangan kang obserbahan. Opo. Pagkalaya, 5 years pagkalaya. Opo, pagkalaya po. At pero po yung mga hindi pa final ang conviction, hindi pa final ang judgment, yun po yung ating tinatawag katunying na PDL voting. Yan po, pinaboboto po natin sila kahit sila ay nasa mga kulungan. Opo. Paano po yung may final conviction na, meaning may final decision na ng Korte Suprema, ang kaso ay libel?
Hindi ba hindi ba nagdi-disqualify sa isang tao na exercise ng kanyang political rights? Alam nyo kasi, Katunying, ang libel po kasi ay na-decriminalize ng ating kagalang-galang na Supreme Court. Ibig sabihin, hindi ito na isang kasong krimen kung hindi meron lamang parang civil liability. So, in fact po, wala nang pagkakakulong ang mga makukonvict ng libel. Therefore, sa ating palagay, wala po yung mismong disqualification na yan. Opo. Pero ang libel na yung lumang libel, tama kayo, parang na-decriminalize na yan. Pero yung bagong libel na cyber libel, may kulong yun . May kulong po yun. May kulong po yan. At siyempre, nakadepende po yan sa huwes na po yan ay maglalagay ng isang disqualification. Usually po, Katunying, pagka may isang krimen, mayroong tinatawag na principal penalty at mayroong tinatawag na accessory penalty. Kapag principal, halimbawa yung kulong, may accessory naman, halimbawa disqualification for civil and political rights. Halimbawa, kasama po yun. So yun usually po ay isinasama ng korte sa kanyang desisyon, sa dispositive portion ng isang desisyon. So kapag ka sinabi ng Korte Suprema na guilty ka sa libel with final conviction pero wala ka ng kulong, so pwede ka ng kumandidato nun, pwede ka ng bumoto nun. Pwede naman po. Maliban na lang kung merong nakalagay doon sa desisyon ng korte na but with accessory penalty. Hindi naman porque wala ng kulong, wala yung accessory. Paano po kung biglang may nilagay na accessory penalty naman na kahit wala yung principal? Kasi ang pinaka-principal na ngayon, lalabas, hindi kulong kung hindi yung fine, yung magbabayad ka. Pero may accessory penalty pa rin, meron pwedeng maidikit ang isang korte o Korte Suprema sa kanyang desisyon. Kung multa lang po pero hindi po in-specify ng Korte Suprema na hindi ka disqualified o disqualified ka, paano po yun? Ayan, yan natin titingnan ngayon yung provision ng batas. Kung kahit na hindi banggitin yung mismong accessory penalty, ay automatic yon kapag ka-convicted sa isang krimen na katulad po niyan. Yung po yung magiging basehan natin, pabalik po tayo doon sa provision ng batas. Tama po ba intindi natin, ang kasong libel involves moral turpitude hanggat hindi ito binabago ng batas? Ayoko po, Katunying, muna magsabi may official capacity. Pero sa personal capacity po, meron po kasi akong isang naging decision dyan sa isang kaso dati involving a congressman sa House of Representatives Electoral Tribunal. At nabanggit po doon that libel is a crime involving moral turpitude. Hindi ko na po na-monitor kung yan ay na-reverse sa mga yung doktrinang yan ay na-reverse sa mga sumunod na mga desisyon ng korte. Subalit yung po, sinabi po that libel is a crime involving moral turpitude. Kaya po yung congressman ay natanggal po bilang miyembro ng House of Representatives. Yung pala. Kaya yung mga nakikinig sa atin na nangangarap maging politiko, yung libel involves moral turpitude batay doon sa binanggit yung kaso, Tama po kayo. Unless may reversal yung ating Korte Suprema. Yes, sir. Chairman, salamat po. Very educational and informative ang ating maikling talakayan ngayong umaga. At happy weekend! Happy weekend po, Katunying. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Chairman George Garcia, naaamoy kagad kung ano gusto kong sabihin. Kaya biglang sinabi niya na ayaw niya sagutin in his official capacity as the chairman of COMELEC. Kasi meron po akong isang kilala na nakaupo na ngayon, convicted with final conviction ng Korte Suprema. Final po final conviction. Kaya nga yung tinutukoy natin na to, teka muna, naniniwala ako, baka medyo nalito lang kami ni Chairman George. Ang tingin ko ang libel hindi pa nadidecriminalize Maliban na lang kung ang Kongreso ang magdidecriminalize niyan, Dahil nakalagay po sa Revised Penal Code, ang libel, namamalagi po siyang kriminal Pero kapag ka gumawa ng batas ang Kongreso decriminalizing libel, doon natin mas magiging klaro yan. Pero dapat i-research nating mabuti, Yuel, kung meron ba talagang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing na decriminalize na ang libel. Kasi bakit may mga efforts pa ngayon sa House of Representatives and even in the Senate, at pati na rin po may mga petition pending sa Korte Suprema na nagsasabing dapat i-decriminalize ang libel. So, in other words, sa pagkakaintindi ko po, ang libel as we speak
has yet to be decriminalized. Pero meron pong nakaupong mataas na opisyal ng pamahalaan natin ngayon, convicted with finality sa libel. Kaya wag niyo na akong pilitin na tanungin kung sino yun. Baka mapilitan pa akong sagutin ko kayo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. ACS Balita. 6:58. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Jerry Baja, 2x2. 2x2. Standby lang, RH19 and Q9. Puro 9 to. Lucky 9 tayo. Pebrero 9 ngayon. Magre-report 19 saka si 29. Matindi. Wala ba tayong Batanggay yung may 29 dyan? Standby lang, June and Boy. Yan yung mga pangkaraniwan tawag sa mga bata. June, halika nga dito. Tawag kaya. Boy, halika nga dito. Para mga bata, tawag sa kanya mga bata, no? Pero ang aming mga reporters, kahit ang mga pangalan nila pang bata, pero mga veterano po sila sa digmaan ng pangangalap ng totoo, wastong balita na inihatid po namin sa inyo araw-araw. Tinatanong na, birthday nga pala nitong si Attorney Clint Aranas. Attorney Clint, happy birthday. At kay paring Edward Dahoson, Kuya Edward, happy birthday. Ang lungkot naman ng balita sa Nueva Ecija kahapon, ano? Report ni Grace Ansano, sa bayan namin to bayan namin sa Nueva Ecija. Yung pong isang konsehal sa San Antonio, Nueva Ecija, ayon kay Grace Ansano, ay inambus patay kahapon. Sus Mariano Kaindo. Ay, nako, ano nangyayari sa aming bayan? Bakit ba patay agad Ang pangalan po si Councilor Roberto Carpio na taga Barangay Luyos, San Antonio, Nueva Ecija. Sana mabigyan tayo ng update dyan mula sa Nueva Ecija. Sa mga nagtatanong naman kung ano ba nangyari kay Lola. Ito pong si Lola na 59 years old na nabanggit ko sa inyo kanina. 59 years old, masama po loob dahil naloko po itong si Lola ng isang Nigerian na nagpanggapo bilang isang gwapong Turkish sa isang dating app. Naknambakan dalaga, oo. Hindi pa po sana malalaman ng biktima na nabudol ito kung hindi pa naaresto yung suspect sa isang operasyon sa Cavite. Batay po sa report, ang 2.2 million na nakuhang pera sa babae ay ang retirement savings nito. Kaya nagpapaalala po ang PNP Anti-Cybercrime Group na mag-ingat ang ating mga kababayan dahil ngayon ay usong-uso ang mga modus na ito. Mga modus, mga love scam. At hindi lang love scam, heyday ngayon ng mga bugok na scammer sa social media, kaya huwag tayong magpapaloko. Katonyeng at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita,
Economic Chacha suportado ng Pangulong Bongbong Marcos. Mindanao Secession tinabla. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ng 57 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. Mga namamalimos sa lansangan sa Metro Manila kumikita ng hanggang 1,500 pesos per day. Grabe. Epekto ng El Nino phenomenon ramdam na sa 14 na lalawigan sa Hilagang Luzon. Love train ng MRT-3 naging saksi sa engagement proposal ng isang lalaki sa kanyang jowa. At pinangyarihan ng landslide sa Davao de Oro kabilang sa idineklarang no-build zone. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. dapat daw po ay walang tao sa lugar na pinangyarihan ng landslide dahil bawal magtayo doon ng kabahayan. Ito ang sinabi sa DZRH ni Office of Civil Defense Davao Region Director Ednar Dayanghirang kaugnay sa nangyaring malawakan landslide sa Zone 2, Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon kay Dayanghirang, no-build zone ang lugar na yon dahil hindi ligtas na nasa pagitan ito ng dalawang bundok. At ang latest po ay 11 tao na ang patay habang 110 pa ang pinaghahanap sa paguho ng bundok malapit sa Minahan. Kinumpirma rin po ng Mako MDRRMO na 31 ang nasagip na sugatan habang higit 1,100 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Mga kibalita tayo mula sa Davao, mula kay RH19 June Dimakutak. Coming June! Yes, Katunying, tama kayo. Tulong-tulong na ang lahat dito sa manumanong paghuhukay sa landslide site. Sa ikatlong araw, may mga backhoe na ring nag-ooperate sa site galing sa Apex Mining. At dumadagsa din itong iba't ibang philanthropist sa Katunying na may daladalang gamit at mga pagkain. Kabilang sa mga inuunang mabigyan ng kanilang mga pangailangan itong ating mga rescuers na ilang oras ding nagtitiko para sa area. May mga dumarating sa Incident Command Center, particular itong ating mga Regional Community Defense Group ng Ismincon, may dadalang malaking kaldero ng lugaw at dinidistribute sa lahat. At umaakto namang Incident Post Commander si Congressman Roel Peter Gonzaga at sa report mula sa kanila kahapon, out of 86 employees ng Apex Mining initially na reported na na-trap, ay meron ng 45 na matagumpay na na-rescue sa 2 araw na magkasunod na ongoing operation na may 3 individuals na nasa critical condition. Patuloy ring pahirapan ang cellphone signal sa area at nagpapasalamat ang lahat ng emergency communications team ng 10 Officers Infantry Brigade ng 10th ID at nag-establish ng radio contact within the affected vicinity at sa temporary command post lamang na coverage area na gumagana itong nasabing communication na ito. Kaugnay naman sa panahon ngayong araw na ito, Katonying, dito sa Mindanao, ayon sa DOST Pag-asa, meron pa ring banta ng earthly at localized thunderstorms na maghahatid pa rin ng mga banta ng pagbaha at ng landslide. At marami rin ang natuwa sa pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa area kung saan nagkaroon ito ng naglusad ito ng aerial inspection at nag-iwan ng worth 30 million pesos ang inilaan para sa Provincial Government of Davao de Oro, 20 million para sa Provincial Government of Davao Occidental, 30 million pesos para sa Provincial Government of Davao Oriental, habang 20 million pesos naman ang inilaan para sa Davao. Ito pala yung 265 million in total na ipinarelease ng Pangulo, no? Yes, Katoning. Ito na yung mismong binigay nung andito
si President Bongbong Marcos Jr. And hopefully itong perang ito ay agarang maipadama sa ating magbabayang apektado. Especially itong ating napakaraming mga nasirang tulay at ganoon din itong mga kalsadang sirang-sira, Katonying, dahil dito sa mga flash flood na ito. Jun, matanong lang natin, para dun sa mga taga Luzon, ang Enero ba talaga? Well, actually, mula pa sa towards the end of 2023, may mga pag-ulan na. Talaga bang itong panahon na to ay maulan dyan sa Davao area? Hindi ko na gaano matandaan, Katonying, sa nakalipas sa mga nag-start dito October ng taong 2023. Nakaranas sa kami dito ng mga flash floods. Kung maalala niyo po yung flash flood dito sa may bahagi ng Maguindanao del Norte. Ay, tama. Natabunan yung isang community din ng ating mga kababayang IPs. Doon ang simula ito, at ngayong Enero na ito, hindi rin inakala ng lahat na makakaranas ng ganito katindi, dahil nagsimula ito sa Lindol, Shoreline, at saka itong trap ng LPA na ito, Katonying. At kung maalala ko lang, nung kabataan namin dito, Katonying, hindi na rin alam ang ganitong uri, mga bagyo, dala ng Iba na talaga ngayon, June ngayon, ang panahon. Climate change talaga. Tama ka, Katonying. So, nung araw ng mga matatanda, yung bagyo sa Mindanao ay nasa loob lang ng lata. Hindi namin alam kung ano yung mga bagyo na yan. So, nasa kabuang 1,000. Yung Baguio Oil, no? Baguio Oil. Opo, yung Baguio Oil na yun. Ayan. So, Katonying, nasa 1,166 o 166 families mula sa Barangay Masara ang nasa mga evacuation centers pa rin sa bayan ng Mako ang patuloy na tinutulungan ng iba't ibang nating mga line agencies na ating pamahalaan at ng iba pang mga private groups. I can just imagine kung gaano kahirap ang rescue effort dyan dahil malambot ang lupa Opo, napakalambot ng lupa at may according nga doon sa ating nakausap kahapon na itong mga backhoe operators pinalalahanan na dahan-dahan lamang yung pagbagsak nung panghukay na portion ng backhoe dahil baka mayroong pangbuhay at saka maging yung mga patay ay para hindi naman baka masira yung mga bangkay na Kaya't mas minabuti nilang patuloy pa rin itong mas effective na itong manumanong talaga. Opo. Isip-isipin mo kung ibabako tapos masapol yung katawan nung nakakalungkot, napaka-morbid isipin pa lang Totoo yan, Katonying, at out of 85 na empleyado lamang ng Apex meron pa lamang 45, so nangangalahati pa lamang yung na rescue at ang dami pa rin talagang mga natabunang buhay sa ilalim. Kaya pala dumadami daw yung declared missing dahil may mga biglang sumusulpot na pamilya dyan at naghahanap ng kanilang kamag-anak. Opo, Katonying, yan ang usual na larawan sa Incident Command Post. Dumarating ng mga kamag-anak, may daladalang mga pangalan at mga larawan at may mga dalang mensahe no mga natabunan noong huling minuto nakapag-text pa, nakapag-messenger pa sa kanila na ganun ang kanilang sitwasyon at dahilan na tumataas itong bilang ng missing persons na mula sa 49 na kahapon ngayon ay umakyat na sa 110. Yes, sir. Missing persons. Okay. Yes, Manong Tonying, yan ating patuloy ng mga updates mula sa Mindanao. RH19, June Dimacuta, tuloy-tuloy sa pagpabalita. Tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you so much, June Dimacuta mula sa Mindanao. Boy, standby lang Ipinatitigil ng Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa pagdiriwang ng Constitution Day sa Makati, sinabi ng Pangulo na hindi magtatagumpay ang hirit na Mindanao Secession dahil labag ito sa saligang batas. Tiniyak ng Pangulong Marcos na hindi niya hahayaan na mawala ni katiting na bahagi ng Pilipinas at ipagtatanggol ito sa sinumang magtatangka sa loob man o labas ng bansa. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise
not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of BARM itself has repudiated this preposterous proposal. And so did the other political leaders of Mindanao. Because there can be, as in fact there is already, genuine and effective local autonomy throughout our country, especially in the BARM, without compromising our national integrity in the slightest degree. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Our Constitution calls for a united, undivided country. It calls for eternal cohesion. For this reason, unlike other constitutions, there is nothing in ours that allows the breaking up of this union, such as an exit provision. On the contrary, our Constitution does not recognize a right to rebellion, while our criminal laws punish it. Iginit din ng Pangulong Marcos sa harap ng Bangsamoro government na katumbas ng matatag na Mindanao ang matatag na Pilipinas. Hindi niya magiging kompleto ang bagong Pilipinas kung hindi magiging maunlad ang Bangsamoro region. Tiniyak po ng Pangulong Bongbong Marcos na economic provisions lang ng konstitusyon ang aamyandahan ng pamahalaan. Sa Constitution Day sa Makati City, sinabi ng Pangulo na nakatuon ang pag-amyenda sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa at wala ng iba. Patuloy anyang mga akit ang administrasyon ng mga dayuhang mamumuhunan upang maabot ang target na upper middle class income status sa 2025. I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Rest assured, as President of our great republic, I will continue to live up to the recognition that you have bestowed upon me almost a decade ago as a great protector of the Constitution. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahayag naman ng kagalakan ang liderato ng Kamara sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na economic provisions lamang ang aamyandahan sa saligang batas. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na masaya sila na tinukoy ng Pangulo ang advokasya ng Kamara na baguhin ang restrictive provisions na may 3 dekada nang ipinatutupad. Muling iginiit ni Romualdez ang kanilang posisyon na hindi sila magsusulong ng anumang political amendments sa konstitusyon. Una rito nagbigay na ng pahayag ang Pangulo na economic matters lang at wala nang iba pa ang gagawing pag-amyenda sa saligang batas. Yonggi Wachay, wala pong pasok ngayon at saka bukas dahil sa Chinese New Year. Alamin niyo natin ang mga sitwasyon, kaganapan dyan sa Binondo, Maynila. At naroon si RH29 Boy Gonzales. Come in, Boy! Handa-handa na ang pamalalusot ng Manila Police District para sa Chinese New Year. May strict na seguridad ang ipapatupad nila dito sa paligid ng Binondo habang ang gagawing programa naman tulad ng fireworks sa display, float parade, dragon dance at solidarity parade ng Filipino-Chinese community. Mamayang gabi na yung fireworks sa display, kaya yung Intramuros Binondo Bridge ay isasarado sa daloy ng sasakyan. Sarado ngayon sa daloy ng sasakyan dahil sa noon ilalagay Anthony yung pinaka-fireworks. At mabenta pa rin dito ang mga tiko, yung mga tinatawag nila Lucky Charm. May mga mamahaling Lucky Charm na ang presyo ay umaabot sa 1,500 hanggang 10,000. Ano yun? Ano yung 1.5 na yun, Tito Boy? Para sa plated na gold yung bracelet na Lucky Charm na binabanggit tinatawag nila. Pag magandang klase, ay nasa 1,500 pesos. May mga maliliit naman na nagkakalaga lang ng
150, 200 hanggang 300 conforme sa uri, sa laki ng Lucky Charm. At dito naman sa Plaza Ruiz, Lorenzo Ruiz, ang ilang mga Chinese product na mabibili dito sa itinayong basar sa plaza. Nagpapaalala naman ng mga otoridad sa mga motorista hinggil sa mga isasarang kalsada sa paligid ng Binondo mamayang gabi na para sa grand na selebrasyon ng Chinese New Year. Ngayong umaga ay nasasagawa naman ng clearing operation ng mga tauhan ng Department of Public Service. Naghahatak na rin ng mga sakyan na nakaparada dito sa Ongpin Street na maliit na kalsada ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Para sa kauna-unahon na sa Pilipinas Specialist, ito si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Tito Boy. Oy, Secretary Artugade, magandang morning. At magandang morning din sa bagong promote. Congratulations sa bagong promote na sina General Eleazar Mata, General Eli Mata. Congratulations! At kay General Rogelio Simon, mga bagong general natin. 7:24 ng umaga, susunod! Tito Boy, sino tong sexy vlogger na ayaw daw magmukhang kabit? Kaya inutusan niya yung kanyang boyfriend na politiko na ipagkalat sa publiko na hiwalay na sila ng kanyang misis. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:25. This time check is brought to you by Play po tayo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:29 na ng umaga. Bumuo na po ng Special Investigation Task Group ang mga otoridad kaugnay po ng pagpatay sa konsehal ng bayan ng aking bayan ng San Antonio, Nueva Ecija kahapon. Tinambangan at pinagbabaril. Ito pong konsehal ng bayan na si Konsehal Carpio. Bagong konsehal siguro to, no? Hindi ako familiar sa kanya. Alamin nga natin ang update mula kay RH25 Grace Ansano mula sa Nueva Ecija. Coming, Grace! Ngayong umaga, inaasahang magsisimula ang pagkulong ng masusing investigasyon dahil nga binuo na ang Special Investigation Task Group Carpio para sa paglutas sa kaso ng pananambang at pagpatay dito nga sa konsehal ng bayan ng San Antonio. Ito ang mariing itinahayag ng Provincial Director ng PNP na si Colonel Richard Caballero. Inatasan nito ang Chief of Police ng bayan ng San Antonio na si Police Major Romel Nabong. Matatandaang kahapon, pasado alas 7 ng umaga na sana'y maghahatid ng kanyang apo sa paaralan ay tinambangan at pinagbabaril ng riding in tandem sa bahagi ng Barangay Santo Cristo sa naturang bayan. Sa ulat nga na nakarating sa tanggapan ni Colonel Richard Caballero ay itong pangyayaring ito, bagamat ngayon lang muli nakapagtala ng ganitong insidente. Ayon nga sa maraming residente, ikinagulat nila ang pangyayaring ito dahil naitawid ng maayos at tahimik ang nakalipas na halalan sa bayan ng San Antonio. At kahapon nga, nagawa pang itakbo sa pagamutan itong biktima at na si Konsehal Roberto Carpio sa pagamutan, subalit dead on arrival. Ang nagtamo ito ng tama ng bala sa ulo at na-recover ang hapat
na mga basyon ng baril. Bagamat sa ngayon, may 3 anggulo na tinitingnan ang investigasyon dito. Pero tumanggi pa si Major Nabong na banggitin ito. At sa ngayon, nakatutok sila doon sa motorsiklo na sinakyan ng riding in tandem. Kagabi, nagpatuloy ang kanilang manhunt operation at hanggang ngayon nga, ito ay sinusuyod ang bayan ng San Antonio at ilan pang karatag bayan. Doon ba mismo sa Luyos sa Dinale? Sa barangay ni Konsehal? Hindi, Katunying, sa barangay Santo Cristo. Magkarugtong lang yun eh. Yung Luyos sa Santo Cristo. Yes, magkadugtong lang na kalsada na barangay yan. So sa ngayon, inaasahan na yung mga miyembro ng SITG Carpio ay magpupulong dyan sa Provincial Headquarters Office dito sa Cabanatuan City. Ano ba yung pinaka-pangunahing nakikita nilang motibo? Is it politically motivated o related sa politika? Ang sinabi ni Major Nabong sa akin kagabi ay mukhang hindi doon, hindi sa politika ang nakikita nila. Mukhang may personal na kaagitan. Meron ka bang narinig na may kinalaman sa gun for hire yan? May mga ganon na binabanggit. Pero sabi nga ni Major Nabong ay hindi muna nila ito i-divulge sa media dahil ongoing yung kanilang isasagawang investigasyon at upang hindi nga maka-epekto ito doon sa kanilang kinakamada at sinasagawa nga na pagtugis sa likod ng naturang pananambang. Kasi itong San Antonio, kung nandiyan yung Santo Cristo nangyari yan, pag akyat mo ng konti ng Luyos, dire-diretso, nasa Arayat ka na eh. Pagka lumangan ka naman ng San Antonio, pwede ka nang makarating ng Concepcion, Tarlac o ng Saragossa. Maraming lusutan yan eh. Maraming lusutan. Yes. Maraming lusutan San Antonio. Si Councilor Carpio ba ay first termer? Ang alam ko, pangalawa na niya to, pero first vote. First vote councilor siya. Number 1 councilor? Yes, yun yung information kong nakuha. Anong edad nito? Mga ilang taon na? Nasa ano pa lang siya eh. Mahigit 50 years old. 50 years old? Bata pa, no? Bata pa siya. Bata pa. Naku, hintayin natin ang update yan. Nakakalungkot naman ang aking bayan. Hindi mo man lang ako binalitaan tungkol sa San Antonio ng mga gandaan eh. Nagagandahan ng mga kalsada. Maunlad ang kapaligiran. Ito yung magbabalita ka sa akin tungkol sa San Antonio. Krimen. Nag-aaway yung mga politiko. Alam mo mas matagal na panahon na. May dekada na halos eh. Wala nang nangyayari gaano na mga ganitong patayan. Pero so far sa agriculture, okay naman. Nakakatawid ang ating mga magsasaka. Yun nga lang, may mga lugar na talagang kailangan ang patubig. So, yan ngayon, ang tutok ngayon ng lokal na pamahalaan ni Mayor Arvin Salonga na makapagtanim yung ating mga kapatid na mga magsasaka dyan sa bayan ng San Antonio. Yes, ma'am. Okay, Katunying, yan yung ating update para sa ating follow-up report. Ito, si RH25, Grace Veracruz Cano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. O yung mga mahilig sa photography dyan ha, magandang balita dahil arangkada pa lang muli ang PAGCOR Photo Contest 2024. Very successful kasi daw yung nakaraang taon. Ang photo contest ng PAGCOR 2024 ay mag-uumpisa sa Feb 15. Kaya inaanyayahan po ang mga amateur at professional photographers na ihanda ang inyong mga lahok para sa tsansang manalo ng big time na papremyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 para ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura
tungo sa masaganang ani hindi lang po para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Sinabi po ni PAGCOR Chairman Altenco, isa sa mga highlights ng photo contest na ito ay ang bagong drone category. Aba, para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bukod po sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital camera at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Ito maganda. Itinaas din po ng PAGCOR ang total cash prizes para sa Patimpalak sa 2.23 million pesos na mula po sa 1.6 lamang noong nakaraang taon. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makatatanggap po ng 100,000 pisong premyo bawat isa, samantalang makatatanggap naman ng 50,000 pesos bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 years old dati. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin daw po ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na puntahan niyo na lang yung PAGCOR website para po sa kabuang detalye ng PAGCOR Photography Contest 2024. Pangunahing balita. Alas 7:40 o alas 7:38 na ng umaga. Bad news naman tayo. Bad news po sa mga nagbabudget sa pamilya dahil may taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, tataas ng 57 centavos kada kilowatt-hour ang bayarin sa kuryente. Ibig sabihin, may dagdag pong 115 pesos na babayaran ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. At yun namang kumukonsumo ng hanggang 500 kilowatt-hour ay may additional 287 pesos na babayaran. Bunso daw po ito ng tumaas na generation charge, buwis, system loss at pagbabalik ng feed-in tariff allowance. Yun ang malungkot yung system loss na to no? Alam nyo ba to kung ano yung system loss? Kung ano yung bahagi ng system loss, mga kababayan? Alam nyo ba yon? Tama. Yung mga nagnanakaw ng kuryente, tayo nagbabayad. Hati-hati tayo nagbabayad. Kaya nakakalungkot no? Tinan mo yung ibang mga nagnanakaw ng kuryente, pag pinasok mo yung bahay, nakabukas ang aircon, nakabukas ang telebisyon, nakabukas ang computer, nakabukas ang lahat, ninanakaw lang yung kuryente. Tapos ang magbabayad, tayo, anak ng bakang dalaga. 7:40 na ng umaga. Doon sa mga naghahanap ng trabaho dyan, eto, baka gusto nyo i-consider. Kumikita daw po ng 1,000 hanggang 1,500 pesos kada araw ang mga namamalimos o pulubi sa lansangan sa Metro Manila. What? Ito po ang ibinunyag ni Marilon Moral, tagapagsalita ng pag-abot program ng DSWD. Ayon kay Moral, mas malaki pa kinikita ng mga palaboy dahil sa limos na kanilang natatanggap mula sa mga motorista. Ito nga niya ang dahilan kung bakit marami sa mga indigenous group ang tila nag-excursion sa Metro Manila bago pa man sumapit ang Christmas season. Batay sa tala ng DSWD, pinakamarami sa indigent na kanilang natulungan na makabalik sa probinsya ay mga Aita at Badyaw. Kaya nananawagan po ang pamahalaan na huwag tangkilikin, huwag magbibigay sa mga pulubi sa kalsada kahit na awang-awa ka pa dahil may buhat-buhat na bata, May buhat-buhat na bata. Yung iba talaga namang may kapansanan, pero yung iba magaling din ang acting ng iba Magaling din yung acting ng iba. Bagamat tayo po ay naturuan na tumulong sa ating kapwa, ang sabi po ng pamahalaan, huwag po nating bibigyan. Bakit? Sapagkat pagka meron po silang kinikitang ganito kalaki, ba't mo pa nga naman hahangaring magtrabaho bilang technician sa DCRH? Mas malaki pa pala ang sweldo nitong o kinikita nitong pulube o namamalimos kesa dito kay Marlon. Mas malaki pa kita ng namamalimos kesa kay Ivan. Mas malaki pa ba kaysa sa'yo? Mas malaki pa kaysa kay Yuel? Pambira, hindi naman ako naniniwala. Boses ka ng DCRH hindi naman ako naniniwala dyan. Wala ba tayo dyan? Isip-isipin mo,
Yun nga po mga kababayan, uulitin ko ha, ugali po natin bilang mga tao ang tumulong sa nangangailangan. Kaya lang, lumilitaw, hindi po natin sila tinutulungan. Bakit po? Sapagkat hindi na po sila aalis sa kalsada. Hindi na po sila aalis sa kalsada. Oo, kapag kumikita sila, hindi na po sila aalis sa kalsada. Kasi alam nila, easy, mas madali ang kita dun eh. Hirang pati so. 14 na lalawigan sa bansa ang nakararanas na ng matinding tagtuyot dahil sa El Niño phenomenon. Ayon sa DOST Pag-asa, maaari pang umakyat ang bilang na ito sa 24 sa katapusan ng Pebrero. Kabilang po sa mga lugar na kasalukuyan ang nakararanas ng El Niño mula pa nung dulo ng Enero ay ang Benguet, Ifugao, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Kasama rin dito ang Apayao, Bataan, Cagayan at Cavite, Ilocos Norte, Kalinga at Palawan. Babala ng Pag-asa, posibleng umabot pa ang El Niño phenomenon hanggang sa buwan ng Mayo. Susunod! Sino nga itong sexy actress vlogger na kilalang kilala ni Marlon? Sinusubaybayan niya ito. Na naging calendar girl. Ngayon po ay nalilink sa isang congressman o dating congressman na ngayon ay mayor na. Abangan, naku, maraming naghihintay dito. Kuya Check Talay, Kuya Jerry Labasan, at sa mga taga San Pablo, Kuya Danny Flores at Kuya Ricky Alipio, mga taga Alaminos. Hulaan nga ninyo to, sino tong sexy actress vlogger na naging calendar girl. Ngayon po ay nalilink sa isang mayor na dating congressman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 744. Number 1. Gandang dilag, puso ko yung Ay, marami talagang marites, ano? Ang tanong nga ni Norman dito bakit daw ba dumadami ang mga kadalagahan na ang nagugustuhan ay mas maedad sa kanila? Yung bang ang tinatawag na May-December love affair? May-December love affair. Naalala ko tuloy yung pelikula ni Richard Gere nung araw, saka si Winona Ryder. Ano ba title nun? Basta alamin nyo nga yan, yung mga nanonood sa atin, yung basta. Kaya nagpapaputi ako ng konti ng buhok ginagaya ko si Richard Gere Yun, kumusta po ang ating mga taga... Totoo ba yun, Norman? May study ba na ganon? Na maraming dumadami daw ngayon ang mga kababaihan na ang nagugustuhan ay ang mga maiedad sa kanila. Matured, dahil matured. Ang problema, yung nagugustuhan ng iba, may asawa. May sabit na. Yun ang problema. Malaki talagang problema yun. Alamin nga natin tong, ang dami na kasi nang huhula dito. Ito talaga si Mama Morley. Si Ray Ramirez ay birthday pala ngayon. Happy birthday. At kay Commissioner Jun Lumagi ng BIR, maganda morning. Kahapon pala yung BIR tax campaign kick-off. Congratulations. Sana marami kayong makolektang taxes. At kay Customs Commissioner Benvenido Rubio. Ayun. Yung mga nagsusulong ng PI dyan, tantanan nyo na yung PI na yan. Mapapagod lang kayo dyan. Sige, total naman sinabi na ng Pangulong Bongbong Marcos na okay sa chacha. I'm sure alam na ng Senado ang mensaheng ito kung ano ang gagawin nila. Sino itong sikat na vlogger, sexy actress vlogger na big time, pero ito daw ay may boyfriend na politiko, kaya lang si politiko ay may sabit. At ang ibinabalita ngayon, hiwalay na si politiko sa kanya misis. Alamin nga natin ang balita mula sa ating showbiz legend Morley Alino. Maganda morning, Morley! Yeah!
Yes, magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying. Well, tumatakbay Manila. Paring tayo sa car, pero hindi Nako, nawawala. Umikot ka ng konti, nawawala. Nako po. Isa pang ikot. Konti na lang. Talon. Aha. Upo. Tagilid. Tagilid. Napuputol. Tita mo. Pambihira naman. Ayan. Pwede na. Nabibitin ako dahil itong si magandang actress na sikat ngayon ay kakuyang-yangan niya ngayon ang isang businessman politician na kilalang kilala sa showbiz. Ang nakakaloka nitong sa politician na ito ay may asawa ito, kaya lang kahihiwalay lang. Ang gusto nitong magandang sexy actress ay ipangalandakan in public na sila ay hiwalay na. At gusto na ni sexy actress na ipangalandakan ang kanilang relasyon. Ang naturang magandang sexy actress na may kakuyang-yanga ngayong politician, kilala in showbiz, ay si actress. Nako, parang mahirap yata bigyan ng clue itong actress na ito na ang kakuyang-yangan ay ang politician na kilalang kilala in showbiz dahil siya I see it. Nako, mukhang... Teka muna, parang napapahilig siya sa congressman, tapos mayor, tapos gano'n na. Hindi ba yung jowa niya dati, congressman, tapos mayor din? Abay, bigay na bigay ka naman. Oo, hindi, kasi yun yung binigay nung binigay nitong si Mother, Malu. Kasi ang naturang actress na parang napakahilig niya sa mga politician, I see actress. May letter A sa kanyang pangalan at sa kanyang apelyido naman ay mayroong letter. Parang lumilipad talaga ito eh. Yun parang lumilipad ang kanyang surname. Mula sa Showbiz News Center. Ako po, si Morley Alinyo, na malapit-lapit ng makasuhan. Hinahanap nga namin yung kalendaryo. Calendar girl pala. Oo, may kalendaryo siya. Oo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babuo. Thank you, Marley. Ay, Kuyang Edward Hoson, happy birthday. Nahulaan mo ba? Napakahirap naman. Ay, Kong Doming Mariano, Kong Doming, nahulaan niyo po ba? At sa ating birthday boy, Ninong Dong Tolentino, happy birthday. Hinalaan ni PBA Commissioner Willie Marcial ng indefinite ban si Magnolia player Calvin Abueva kung gagawa na naman ito ng discriminatory antic. Ayon kay Marcial, sinabihan niya si Abueva na tigilan na ang mga nakainsultong salita o aksyon na posibleng pagmula ng komisyon sa loob at labas ng court. Nagkabati na sina Abueva at kinutyang Beerman coach George Gallant matapos niya itong yakapin, halikan sa pisngi at humingi ng sorry. Matatandaang naban din ang basketballista matapos bastusin ang girlfriend ni Bobby Ray Parks Jr. noong 2020. Pangunahing balita. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magandang morning kay Ambassador Harry Angping. Ambassador, magandang morning. Kay Kuya Eric Di Vinagracia, kumusta ba dyan sa Davao? At sa Magiting na District Engineer sa Bohol, si Kabayang Magiting Cruz. Kumusta ba yung mga tarsier dyan? Mga singkit na ba? Tarsier na singkit. Baka gusto nyo nang magpalit ng bubong ha. Tama-tama, long weekend ngayon ha. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span.
Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Good morning, Kuya Romel Sitin! Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw. Fuel efficient at siksik sa features, naswak sa katulad mo naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo ang advanced functionality. Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. Happy long weekend mga kababayan. Sa mga nagme-message sa atin na nakapakinig sa interview natin kay NIA Administrator Eddie Gillian kahapon. Opo mga kababayan, kaya po ganun kaya po parang naiintindihan naman natin ang buhay sa bukid sapagkat tayo po matagal ding nagbukid. Opo, ang akin pong lola sa mother side, ang tawag nila di impong ine, kabisilya po yun, kabisilya. Ano po yung kabisilya? Parang foreman ng mga manananim. Ayan, siya ang naghahanap ng mga manananim pagka meron pong magpapatanim sa bukid. At ang lola ko sa father side, si Nanay Felisa, kung tawagin namin, kabisilya din. Ganon din ang trabaho. Kaya po ang buhay sa bukid alam na alam natin. Kaya naiintindihan po natin yan pong first cropping, second cropping, yung pong ratuning kung tawagin, na ang tawag po namin ngayon ratunying. Ratunying. So yung pong binanggit ni Administrator Gillian na pinapangarap nila at plano nila at gagawin nila na magkaroon ng double cropping sa dry season, iyon ang pinakatama. Yun ang pinakatama niyong gawin at nawa ay ang tulong sa ating mga magsasaka sa anyo ng binhi, pataba, pesticide, makinarya at kasanayan, kung ano-ano pa, naway makarating sa kanila nang walang pinagdadaan ng mga politiko na kung magkaminsan nagiging dahilan kaya late o kaya ay hindi dumarating ang mga ayudang ito. Bye! Happy Chinese New Year! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.